Okay, so hanggang ngayon wala pa rin yung papel ng motor natin, pero dumating na yung mga upgrades or yung mga ilalagay natin. So yun na lang muna, habang naghihintay, unti-untiin na natin yung pag-build ng motor natin. Actually hindi naman siya upgrades, but yung mga usual na additional na aftermarket. So first is yung radiator guard. So yung radiator guard nabili ko lang sa Shopee. Even etong pang tail tidy na Shopee ko lang din to nabili kasi rip yung ino-offer ni Gaspoholic. Third is ito. So yung USB para pwede kang mag-charge. Ayan. So type C and 8 meron. May abang naman na si 450 SR, kailangan na lang niyang ikabit talaga. Frame sliders. So ayan. So mas okay itong frame sliders na to, yung quality from Gaspoholic compared dun sa ano. Actually may nabili na akong isa, pero ganito ka-solid yung feeling na just in case mabagsak mo yung motor mo, parang mabibiyak lang siya, then madadamage pa rin yung frame. So I think ito is more solid, so mas tiwala ka na may additional protection yung motor. Okay, so yun yung gagawin natin today. Ilalagay lang natin tong mga to. So ayan yung radiator guard. Pasok na ang radiator guard. Madali lang naman siya ikabit. Yan. And so dalawa lang siya. Doon sa kabilang side wala. Then this part hindi ko nalalagyan muna kasi para nalilinisan. So ito hindi ko na kinabit kasi andun siya sa likod, which is hindi naman siya mabobolt. Wala rin siyang slot dun tsaka sturdy naman na kahit wala. Kahit nakalock naman na siya Yan. Okay. So next, dito na tayo sa medyo matagal. Okay, so natanggal ko na siya. Then ito yung sa wirings niya. So, tanggalin ko muna tong part na to. Ilan to? 3. Ito sa okay. Success. Ayan. So tanggal. No, kuya. Tapos right, left, nice one. So kung ano pa yung pinakamadali, yung pa hindi ko na record, yung abang pala hihilahin lang, tapos kakabit lang to, tapos sisiksik mo na lang and then push. So yun na siya.